damit, may susuntukan. So how can you regain that? Because that is, we are a laughing stock in the, not just in the Philippines, but of course international community. Kasi ang sakit marinig yun, di ba? Na laughing stock tayo, ang sakit marinig na yung isa pang how can we regain our integrity, my God. Ayun ang pinaka-currency ng institusyon tulad ng Senado. But we just have to face it. That is our painful but necessary task right now. And primarily responsible ang leadership. Manguna dyan. At kami sa minority, magtutula kami ng napakalakas para dyan. Hindi kami magkukulang dyan because that is the urgent task of the Senate right now. To regain that reputation of integrity sa mata ng ating mga kababayan para maipagpatuloy namin yung aming mga trabaho, yung dapat na trabaho ginagawa namin, especially at this time of multiple crises ng mga Pilipino. Senator, given all these lows and blows at the Senate, our senators and the Filipino people is facing in general, will this constitute or contribute to a more or to an eager desire, if any, if you have any plans to become the next president? I can hardly even think about that right now kasi although I had said earlier na pag tinatanong na seriously considering, preparing, pero ngayon the urgent task para lang sa Senado ay talagang mag-galvanize ng lahat ng mga mamamayan na naalarma dito sa mga atake at sa mga pag-undermine ng mga dapat na democratic processes. What do you call yung perceived na posibleng pagde-delay ng isang impeachment trial? That would be an undermining of democracy. Ano din ang itatawag natin sa isang mababatas na humaharap sa isang warrant na pag ordinaryong mamamayan ay humaharap, mabilis pa sa alas 4. Kailangan sa servan na ayaw humarap. That is also an undermining of democracy. So, I think, para makarating tayo dun sa manumbalik ang reputasyon ng Senado sa mata ng mamamayan at para makapanumbalik tayo sa isang sitwasyon na we're on firm ground even in considering and preparing for electoral matters, kailangan talaga ilagay namin sa ayos yung sarili namin bayan. At what percent is our opposition or your team? If you can just give us a number, what percentage are you meeting minds and in order to determine who will be the next flag bearer of the opposition? Bago yung mga ganap nitong linggo, I would say we were in a period of parang ang tawag mo doon, primaries. So, therefore, I can speak only for myself. Ganon, before the fateful events of this week, I was in that mood of preparing and seriously considering. But now, really, the urgent task, even before that, is itong mag-consolidate ng mga democratic process. Sir, you mentioned about the investigating body to prove this thing last night. Sa tingin mo, ano yung composition ng mga investigating body? Naghahanda po kami para mag-propose una na tungkol sa pagkakaroon ng ganyang investigasyon at yung mga features ng investigasyon at yung body na magsasagawa niya. We will be presenting a very complete proposal soon. Ensure na yung impartiality ng investigation. Mabibigyan daan yun dun sa ipopropose namin design ng investigasyon at yung composition niya at kung anong mga concrete actions ang dapat nilang i-deliver in a report to the Senate and to the people. Senator, Republic Act 9851, which the Senate also violates the same Republic Act. Yung tanong ay 9851. kung binabiolate? No. Well, yung Republic Act 9851 ay ipinasa noon ng Senado, may ilan sa amin na ano po? May sponsor din. Yes. And may importanteng provision doon na applicable sa current situation na ang Philippine authorities may turn over a citizen
to an international body, even if a Philippine court has begun proceedings. So may doon. So it's not mandatory. By that language, hindi siya mandatory, pero may. And isang importanteng batas yun dahil domestic law consistent sa mga international humanitarian law. Yung Terms of cooperation. Okay. Yung sa investigation ninyo, Senator, may include ba di yung kasama yung mga senador na nag-harbor ng criminals? Like Bato de la Rosa na nakaalis na siya sa ano, then after that sumakay siya sa ano, sa sasakyan isang senador. So included ba diyan ng kanyo? Sa investigation? Ang nakikita ko kung magiging scope ng investigasyon ay yung mga aktual na nangyari na alam namin dahil kitang-kita, hindi lang namin, ng buong mundo. Oh. Kasi may mga media doon, tapos may mga colleagues kami na nagla-livestream pa. So, ngayon pa lang mayroon ng ilang mga importanteng, major na tanong. Sino-sino yung mga uniformado at armadong grupo doon? Sino ang may responsibilidad na nag-escalate yung sitwasyon? Sino nagsimula ng putukan and related issues? May kinalaman yun dun sa tinatanong niyo, pero ang focus ay dun. Dahil precisely because yung sense namin na never ever nangyari yan dati. And never yan dati. Never yan dapat na nangyari. So, and it should never happen. Senator, sa usapin po ng pagbabago po ng political blocks at alliances, may epekto po ba ito sa pagpapatuloy o paghina ng investigation, especially Senator Bato? Kasi may haka-haka or maraming nagsasabi na in favor yung majority block sa kanya. That's why parang ginagawa ng paraan umano na hindi siya madal-madakbo ng NBI. Member si Senator De La Rosa ng majority, but still, ina-argue namin ng mga miyembro ng minority, and I hope, and I would like to believe na may mga colleagues kami, kahit sa majority, na across that minority-majority line, obligasyon namin bilang Senado na i-uphold yung rule of law, uphold yung respeto sa mga legal processes, and of course, uphold yung dignidad ng Senado. If wala na po si Senator Bato, in case po talaga na i-arrest po siya, will the majority now no longer be the majority? I'm not sure yet. We will have time to consider yung ganyang mga usapin, pero ang urgent ngayon at talagang tinututukan, pinag-uusapan namin lahat ay ano ba yung nangyari yan? And paano i-correct? Kasi it requires severe correction. And paano natin ibabalik ang Senado sa track niya na doing our work, doing our job. Senator, may dapat ba managot sa nangyaring katinapan today? Definitely. Yun yung isang itatask dun sa investigasyon. Sino-sino ang dapat managot sa mga nangyari. Sen, former SP Soto expressed dismay yesterday na binato raw yung sasakyan niya. Ano po yung... Terrible! Can you imagine anyone doing that to a senator na simpleng pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, because Senator Tito, whether he's the Senate President or not, tinatapos niya ang mga sesyon. In fact, it's related lamang. Nung pandemic, Zoom kaming lahat. Every day pumapasok siya physically para call to order at para i-adjourn yung session. Very dutiful na legislator yan. Can you imagine? Palabas siya ng main gate, driving his own vehicle, sa buyan ng tubig, murahin. Usual po na siya ang nagdadrive. Usual. With his convoy, but, tapos, I mean, makita natin how far respect has been devalued. And kailangan magmea culpa din ang Senado dyan. Kaya talagang kailangan ayusin namin itong sitwasyon para ibalik yung mga basic values na yan ng pagrespeto sa isa't isa. And please also, respect for a veteran senator. Sabi ni Senator, track ng mga pulis na dineploy doon.
bakit walang security na dumadaan yung senators? May lapses bang PNP? Hindi ko alam. Baka pwedeng tanungin yan sa investigasyon, pero hindi ko alam na walang security sa paglabas. In fact, it seemed, ang dami-daming tao. Kaya yung iba ay hindi na lumalabas sa main gate, lumalabas sa ibang gates, para lang hindi maipit sa traffic, lalo na kung may hinahabol na susunod na schedule. Sir, as we speak right now, Speaker Tanong is live. National media reports that he is signing the articles of impeachment. What is the meaning in your reaction po? He is signing the Articles of impeachment, yeah. or nire-receive na siguro. Ano po yung... Tama yun, dapat lamang. Sir, Dapat lamang. sir, So now, forthwith should apply na simulan na namin yung mga paghahanda patungo sa impeachment trial. Is there a change in the security measures in going inside the Senate, especially civilians or what? I don't know yet kasi kagabi lang nangyari yun. Wala kaming sesyon ngayon. Pwede sana may committee hearings, kaya lang dineclare vacant lahat ng posisyon, hindi lamang yung liderato. So, di umano, yun yung pinag-uusapan nila kagabi, yung mga chairpersonships ng mga komite sa kanilang caucus or whatever it was. So, hindi pa na-reorganize ang karamihan o halos lahat ng mga komite. Kasama pa ba sa script yung susuntukin ni Robin Hood Padilla si Senator Kiko? Sir, ako po na before matapos yung session or after ng session, meron pong nakapagsabi na umalis po kayo sa Senate kasi merong dulo na mangyayari. How true? SPK Tanong said that that's not possible. Sinabi ni Senate President yan? Na meron daw nakapag-libre na sige, patunayan. Ulitin ko yung sinabi ko sa simula na tinapos namin 5 at hindi siya kabilang doon. Nagpe-preside si Senator Loren. Tinapos namin 5, yung Senator Kiko, Sherwin, Jinggoy, Loren at ako, yung session hanggang ma-adjourn siya. Past 6 something. So wala sila during the session? Sorry. And then, wala sila sa session? Earlier nandun sila. Siya yung nagpe-preside earlier. Pero nung nag-adjourn, kami lang 5. 3 minority, 2 majority. So, syempre, anong gagawin mo kung adjourn na yung session? Mauupo ka dyan sa session hall? So, syempre, umakyat ako sa office ko, nagligpit ng mga gamit, umalis, papuntang Kaiya, para lumipad dito kagabi last flight. At saka nag-video pa, nag-live pa. Nag-live stream kasama si Senate President. So, sinasabi niya, sinabi ba niya? Nandun ako dahil may alam akong, nawala ako. Sinabi lang nila na meron nagpag-libre daw sa ibang senator. Okay, yung ganyan klase pangintriga, that's beneath a Senate President. That's what I can say. Sen, if the information will be confirmed na si Senator Bato talaga nakatakas, may mananagutin po ba dyan sa... Lalong dapat. Bagamat handa yung ilan sa amin na magdiskurso tungkol dyan sa plenary, kung nakaalis pala siya sa premises, yung nagsabing may protective custody sila, accountable sila. Habulin po, Sen, si... Hindi ko alam kung hahabulin. Hindi ko nga pa na-confirm 100%. Yung ganong balita, yung nabasa ko lang earlier this morning ay this is a developing story. So, sana hindi totoo. Sana nandun pa siya. Para sana marinig pa niya yung hiling ng ilan sa amin na sumuko sa otoridad at tapos hanapin lahat ng legal remedies. So, klaro yung senator na nag-report si Senator Bato just to vote for Cayetano. So, ang tanong ay... Oo, klaro yun. Nandoon si... Yun yung naging resulta na I think may... Tama ba ako? Sinabi niya na gano'n na. So, but yan ay bahagi ng nag-materialize na pagpalit sa liderato sa Senado. So, it's that new leadership na nagsabi gusto nilang
protective custody kay Senator De La Rosa. So, accountable sila. Sabihin kung nandyan pa ba siya or wala na ba siya. Sen, expected po ba nangyari yung coup? Ako hindi. Although, alam nyo naman, may mga ugong over the weekend, pero talagang hanggang sa hapong iyon, wala pang klaro. Alam nyo rin kasi, mga dating pagpapalit ng liderato, usually, ang ginagawa noon ay isusulat sa isang resolusyon na may nakapirma at least 13. Tapos dadali ng bagong magsa-Senate President dun sa kasalukuyang Senate President. And then, para pagbaba sa floor, magre-resign na lang siya. Magbibigay daan dun sa bagong Senate President. Pero this time, ginawa nila on the floor. Kaya nung nag-move to declare all seats vacant, sinuspend muna ni dating Senate President Tito, bumaba sila sa floor. Ang unang tanong ko sa kanila ay, may 13 ba sila? Hindi namin alam eh. So sabi niya, mukha. Tapos bigla na lang lumabas si Senator De La Rosa sa harap, sa lounge. So doon ko lang nalaman, dito pala siya. May 13 nga sila. Sen, hindi ba masasabi natin na parang insulto sa former leadership ng Senate yung nangyari? I can't speak for for Senator Tito, pero what I can tell you is yung usual na ginagawang practice noon. Parang yung practice dati ng 3 senador na naharap sa warrant, ibang-ibang. Constitutional po ba yun? Constitutional ba yun nangyari? Na ginawa nila sa floor? Of course. At lagi naman sinabi ni Senator Tito dati, yung tinatanong siya tungkol sa change of leadership na, I serve at the pleasure of my peers. I serve under the Constitution and before God. It was constitutional. So anytime can change the leadership? In Senate? Basta may mabuo silang majority. Yun yung nagawa nila ng Lunes. But Then, ma'am, moving forward to the pag- impeachment, can you share to us in advance your vote and why? Hindi ko kaya. Kasi nga, magiging senator judges kami. And ngayon pa lamang, if ever, ngayon pa lamang namin maririnig yung mga ebidensya. Ngayon pa lamang ihaharap sa amin yung mga witnesses. Ngayon pa lamang kami magkakaroon ng pagkakataon questionin yung mga witness or yung mga prosecutors. So, hindi ko masabi kasi ang tukulin namin is magdesisyon or at bumoto base sa mga ebidensya. Yun yung aming responsibility. How long will this take? We don't know. Depende kung ilang grounds ang hihaharap, depende kung gaano katagal na panahon ibibigay ng mga prosecutors sa bawat grounds, depende rin sa defense kung how much time they will need to take para sa kanilang kliyente. So, it depends. Sen, may name na po ba for the possible witnesses for during the hearing? Ano po? Witnesses po for the trial? Wala pang hinaharap yung public and private prosecutors. Senator, yung protective custody, may expiration ba or may time frame ba yun? I don't know kung binigyan nila ng expiration. In fact, it wasn't even a resolution filed. It was just a motion to the floor. At tinake note ni Senator, kung established fact na yan, lumalawak yung investigasyon. Pero we will get to the bottom of it. Wala siyang whole departure. Good question. Hindi ko sigurado kung may whole departure order.
Senator, as the former members of the former majority, are you not disappointed with the way Senator Reverend Legarda acted or voted? Why she did not inform you, the former majority, that she would jump to the new majority? I'm very sad. Sen, before the shake-up sa Senate presidency, what were the minutes before, that very day? We were conducting the business of the Senate ayon sa agenda. Or we were about to ba? Oo, we were about to. Kasi bago pa makapasok dun sa agenda for the day, nag-manifestation na si Senator Alan ng paggalang kay Senator Tito, kay Senate President Tito at that time, pag-appreciate na whether parehong panig sila or magkaiba sa isang issue, laging magalang daw si Senate President Tito sa kanya. And therefore, sinunod na niya yung with all due respect na move to declare all sins later. Last 3 questions na lang kasi kailangan kami In-approach kayo to join them also? Ano yung newspaper? Sa FMR. FMR. No, never nila ako in-approach. Sen, anong nangyari sa impeachment? Kasi mag-a-adjourn na kayo? Mag-a-adjourn kami sine die June 3 or 5, sorry so bandang ganon. But iba ang legislative calendar ng Senado bilang legislative body sa i-adapt na calendar ng isang impeachment trial court. So yun pa yung isang preliminary na gagawin papunta sa trial proper. Once mag-constitute kami as an impeachment trial court, forthwith, then the process is set in motion. And may include na hold trial kami kahit adjourn as a Senate. Last question. What if VP Sara resigns, then she escaped the penalty of perpetual disqualification from public service? Nagkaroon ng iba't ibang opinion dyan. But now na, after na-impeach na siya ng House, I think yung mga nag-theorize dyan ay, basta impeach na siya, then kailangan dumaan sa trial. Kung saan, may ganong dalawang parusa. Kung makonvict at hindi makonvict. At dahil sinabi ko kanina, before the events of this week, I was seriously considering and preparing for that possibility. And with the intention na magkaisa yung hanay namin sa kung sinong lumabas na pinakamalakas sa amin. But now we have an urgent task we have to do. First and foremost, itong pagsasaayos ng Senado. Senator, isa na lang. May reaction po kayo sa latest survey ng UCTA survey na umakyat na yung rating ni Mayor Leni Robredo at Tulfo laban sa kay Sara at Amy. Well, pinag-aaralan namin lahat ng surveys, whether nagdadagdag or nagbabawas ng pag-asa. But kailangan may din kami, reality check na sa ngayon, lahat ng surveys ay premature. Kasi hindi pa nga finalized yung mga listahan. But they remain very helpful and useful tools paggabay sa aming tactics and strategies. Senator, message na lang po sa Negosano. Message po. Mugib na salamat sa inyong tanan, mga kasimanma ko mga Negosano. Salamat sa inyong concern sa mga issue na ito. Dahil kayo rin, tayong mga Ilonggo, Hiligay, non-speaking peoples of the Philippines. Kapantay ng sino mang Pilipino. Deserve natin ang